Ang pagdukop ni Panginoong Brahma sa mga bata at mga guya. Ang kwento ay nagmula sa Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 13. Mula sa pagsasalin at komentaryo ni His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lahat ng kaluwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Isang powerful video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O aking Panginoon, ang laganap kahit sa ang katauhan ng pinunong Diyos, inaalay ko po ang aking mapagpakumbabang paggalang sa inyo. Sa kabanatang ito ay inilalarawan ang pagdukot ni Panginoong Brahma sa mga guya at mga batang pastol ng baka, at inilalarawan rin dito ang pagkalito ni Panginoong Brahma at sa huli ay ang kalinawan ng kanyang ilusyon. Ang makapangyarihang si Panginoong Brahma, pinakamataas na bathala nitong sansinukob. Bagamat ang insidente na may kinalaman kay Aghasura ay ginanap 1 taon na ang nakalilipas, noong ang mga batang pastol ay 5 taong gulang pa lamang. Nang sila'y naging 6 na taong gulang na, kanilang sinabing, nangyari ito ngayong araw. Ganito ang nangyari. Si Krishna nagmumuni-muni kung papaano niya papaslangin ang demonyong si Aghasura upang sagipin ang kanyang mga kaibigan. Matapos patayin si Aghasura, si Krishna pati na ang kanyang mga kasamahan, ang mga batang pastol ay nagpiknik sa loob ng gubat. Si Krishna kasama ang kanyang mga kaibigan na nagpipiknik. Ang mga guya na animoy na gayuma ng mga berdeng damo ay unti-unting napalayo, kung kaya't ang mga kasamahan ni Krishna ay medyo nabalisa at ginustong kunin at ibalik ang mga guya. Gayunpaman, si Krishna ay hinikayat ang kanilang kalooban sa pagsasabing, kainin niyo ang inyong tiffin nang hindi nababalisa. Ako na lamang ang aalis upang hanapin ang mga guya. Kung kaya't ang Panginoon ay lumisan na. Ang tiffin ay isang Timog Asyanong salitang Ingles ukol sa isang uri ng pagkain. Maaring ito'y almusal, merienda o kaya ay tanghalian o hapunan. Kalaunan, upang eksaminin lamang ang kapangyarihan ni Krishna, dinukot ni Panginoong Brahma ang mga guya at ang mga batang pastol at sila'y pinanatili sa isang tagong lugar. Nang hindi na makita ni Krishna ang mga guya at ang mga bata, kanya nang naintindihan na iyon ay isang paglalansing ginanap ni Brahma. Kung kaya't ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos ang pinagbulan ng lahat ng simula upang kanyang bigyang kasiyahan lamang si Brahma, gayon din naman ang mga kasamahan at ang kanilang mga ina. Pinalawak niya ang kanyang sarili at naging ang mga guya at mga bata eksakto at kaparehong-kapareho nila. Sa ganitong paraan, kanyang nadiskubre ang isa pang paglilibang. Ang espesyal na tampok sa paglilibang na ito ay ang mga ina ng mga batang pastol ay lalong naging matindi ang pagkagiliw, attachment,
sa kani-kanilang mga anak, at ang mga inahing baka ay lalo ring naging matindi ang pagkagiliw sa kani-kanilang mga guya. Matapos ang halos isang taon, naobserbahan ni Balaram na ang lahat ng mga batang pastol at mga guya ay ekspansyon ni Krishna. Kung kaya't kanyang tinanong si Krishna at naipaalam sa kanya kung ano ang nangyari. Sa paglipas ng isang taon, si Brahma ay bumalik at nakitang si Krishna ay ganun pa rin. Kasama pa rin ang kanyang mga kaibigan at mga guya at ang mga baka. Lumaon, ipinakita ni Krishna na lahat ng mga guya at mga batang pastol ay mga anyo ni Narayan na may 4 na braso. Si Narayan ay isang pangalan ni Panginoong Vishnu, Krishna. Siya ay ang ganap, absolute na katauhan at ang pinakakataas-taasang puon. Sa gayon, naintindihan na ni Brahma ang kapangyarihan ni Krishna at siya ay gulat na gulat sa mga paglilibang ni Krishna, ang kanyang kasamba-sambang Panginoon. Kung kaya't ipinagkaloob ni Krishna kay Brahma ang kanyang walang dahilang awa at si Brahma ay pinalaya mula sa kanyang ilusyon. Kung kaya't si Brahma ay nagsimulang mag-alay ng mga dasal upang iluwalhati ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Sinabi ni Sukadeva Goswami na, "O pinakamahusay sa mga deboto, ang pinakamapalad na Pariksit, napakaganda ng tanong mo. Bagamat patuloy mong naririnig ang mga paglilibang ng Panginoon, iyo pa ring winawari ang kanyang mga gawain na palagiang bago ng bago." Si Srila Sukadeva Goswami kinakausap si Maharaj Haring Pariksit habang nasa pagpupulong kasama ang iba pang mga dakilang pantas, sages. Ang mga paramahamsa, mga deboto na may pagtanggap sa esensya ng buhay, nakakabit na kabit kay Krishna sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ay siya ang layunin ng kanilang mga buhay. Likas sa kanila ang pag-usapan lamang si Krishna sa bawat sandali, na animoy ang paksang iyon ay palagi ang bago ng bago. Sila ay kabit na kabit sa paksang iyon, tulad ng mga materialistang kabit na kabit pag-usapan ang mga paksang kababaihan at sex. O Hari, pakiusap, ako ay pakinggan na may mahusay na pansin. Bagamat ang mga gawain ng pinakakataas-taasang Panginoon ay masyadong kompidensyal, na walang ordinaryong tao ang maaring maintindihan ang mga iyon, akin pa ring sasalitain ang mga ito sa iyo, dahil ang mga espiritual na guro ay ipinaliliwanag sa isang mapagsukong disipulo kahit pa ang mga paksa ay masyadong kompidensyal at mahirap maintindihan. Ang guro at ang disipulo. Lumaon matapos sagipin ang mga bata at mga guya mula sa bunganga ni Agasura na ang kanyang pagkatao ay kamatayan, si Panginoong Krishna, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, ay dinala sila sa may pampang ng ilog at nagsabi ng mga sumusunod. Dito sila dinala sa ilog Jamuna. Ito yung ilog Jamuna ngayon. Mga mahal kong kaibigan, tingnan nyo lamang kung papaanong itong pampang ng ilog ay napakaganda dahil sa kasiyasiyan nitong atmosfera. At tingnan nyo lamang
kung papaano ang mga namumulaklak, mga lotus ay naaakit ang mga bubuyog at mga ibon dahil sa kanilang amoy na kahali-halina. Iniisip ko na dapat yata ay dito na lamang tayo mananghalian dahil gutom na rin tayo at huli na rin tayo sa oras. Ang mga guya ay maaaring magsiinom, magparito at magparoon ng bahagya at kainin ang mga damo. Sa kanilang pagtanggap ng panukala ni Panginoong Krishna, ang mga batang pastol ay hinayaan ang mga guya na uminom ng tubig mula sa ilog at itinali iyon sa mga puno kung saan may berde at malambot ang mga damo. Kasunod nyon, binuksan ng mga bata ang kanilang mga buslo, basket, mga baong pagkain at nagsimulang kumain sa kanilang dakilang transendental na kasiyahan na kasama si Krishna. Tulad ng palibot na ayos ng bulaklak na lotus na pinaliligiran ng mga talulot, petal at dahon, si Krishna na nakaupo sa gitna, pinaliligiran ng kanyang mga kaibigan ay napakagandang pagmasdan. Lahat sila ay palagi ang nakatingin kay Krishna. Iniisip na titingnan din sila ni Krishna. Sa ganitong paraan, lahat sila ay ikinasasaya ang kanilang tanghalian sa gubat. Sa mga batang pastol, ang iba ay inilalagay ang kanilang pagkain sa ibabaw ng mga bulaklak. Ang iba sa dahon, prutas o kumpol ng dahon. Ang iba ay mismong sa kanilang buslo. Ang iba sa balat ng puno at ang iba naman ay sa mga malalaking bato. Ini-imagine nila iyon bilang kanilang mga plato habang nanananghalian. Lahat ng mga batang pastol ay ikinasasaya ang kanilang pananghalian na kasama si Krishna. Ipinakikita sa bawat isa ang iba't ibang putahe at lasa, preparasyong kanilang dala mula sa kanya-kanyang mga tahanan. Sa kanilang pagtikim ng iba't ibang preparasyon dala ng bawat isa, nagagawa nilang patawanin din ang bawat isa. Si Krishna ay Yajnabuk. Yun nga, kinakain lamang niya ang alay ng Yajna. Pero upang ipakita ang mga paglilibang noong kanyang kabataan, siya ngayon ay nakaupo habang ang kanyang flute ay nakakabit sa pagitan ng kanyang baywang at masikip na tela, bilang sinturon niya yun, sa kanyang kanan. Ang kanyang tabuli at patpat gamit pagmamaneho ng mga alagang baka ay nasa kanyang kaliwa. Habang hawak ang napakainam na preparasyong gawa sa yogurt at kanin na may kasamang pira-pirasong angkop na prutas sa pagitan ng kanyang mga daliri, siya ay nakaupo tulad ng palibot na ayos ng bulaklak na lotus, nakatingin sa harap sa kanyang mga kaibigan, personal na nakikipagbiruan sa kanila. Lumilikha ng kagalakang katatawanan habang siya ay kumakain. Sa mga sandali ring iyon, ang mga mamamayan ng kalangitan ay nanonood sa kanila, nagugulat kung papaanong ang pinakakataas-taas ng katauhan ng pinunong Diyos na kumakain lamang kapag may yajna, ngayon ay kumakain kasama ang kanyang mga kaibigan sa kagubatan.
yajna. Literal na sakripisyo, debosyon, pagsamba, pag-alay. Tumutukoy ito sa anumang ritual na isinasagawa na kadalasan ay may mga mantra sa harap ng isang sagradong apoy. Mantra ay dalawang Sanskrit na salita. Man, isip. Tra, ilayo. Kung kaya't ang mantra ay isa o higit pa na salita na ang ibig sabihin ay ilayo ang isip sa anumang material na bagay. Maaring ito ay mga pangalan ng Diyos o dasal na iniluluwalhati siya. Sa mga Veda, ang sabi ni Panginoong Krishna ay, kung sino man ang sa akin ay mag-alay na may pagmamahal at debosyon ng isang dahon, isang bulaklak, prutas o tubig, ito ay aking tatanggapin. Bhagavad Gita 9:26. Sa madaling salita, ang pagkaing vegetarian o galing sa halaman, kasama na ang pagkaing butil at buto, ay ang mga angkop lamang sa kategoryang ito. Gayunpaman, dahil si Krishna ay tinanggap ang hanap buhay bilang isang pastor na nagmamahal at nangangalaga sa mga baka dito sa daigdig 5,000 taon na ang nakararaan, at uminom ng gatas ng baka at kumain din ng iba pang preparasyon ng produktong galing sa gatas, ang mga deboto ay ikinasasayang alayan din siya ng ganoong mga klase ng pagkain. Ang mga deboto ng Panginoon ay ligtas sa anumang uri ng kasalanan dahil sila ay kumakain lamang ng pagkaing inalay muna sa sakripisyo. Ang iba na naghahanda para lamang sa kanilang personal na kasiyahan ay siguradong kumakain lamang ng kasalanan. Bhagavad Gita 3:13. Kung kaya't ang mga deboto sa kanilang simpleng pag-aalay lamang kay Krishna, itong mga pinanggalingan ng yaong mga pagkain sa kanila ay may benepisyo na rin. Sa mga nilalang na ito, halaman, baka, kahit pa nga sa mga bubuyog, ay nasisihan na rin ang Panginoon dahil ang pulot-pukyutan ay ikinasayang kainin ni Baladev, ang mas nakatatandang kapatid ni Panginoong Krishna. Oo nga, hindi lahat ng mga baka at bubuyog ay tinrato ng mabuti. Alam naman natin yun. Gayunpaman, kahit pa matagal nang patay ang mga baka at bubuyog, sila ay hindi pa rin wala ng pag-asa. Bilang mga mamimili, ang mga deboto ay namimili sa merkado ng mga produkto ng mga nilalang na ito, at ang mga iyon ay kanilang inilalapat sa paglilingkod sa Panginoon. Ito ang kabaitan ng mga deboto ni Krishna. Ito ang kabaitan. Para sa kadakilaan ng iba, ang paglilingkod kay Krishna, Diyos, ay ang pinakamataas na gawain na ating matitikman ang tamis na ating hinahanap-hanap at ating mararanasan ang tunay na kasiyahan. O Maharaj Pariksit, habang ang mga batang pastol na walang alam sa kaibuturan ng kanilang mga puso, kundi si Krishna lamang, habang nanananghalian sa gubat, ang mga guya ay napadpad sa kalayuan, sa kailaliman ng gubat, dahil sila ay nahikayat ng berdeng damo.
Nang makita ni Krishna na ang kanyang mga kaibigan, ang mga batang pastol ay natakot. Siya ang matapang na taga-kontrol kahit pa ng kamatayan mismo. Upang tanggalin ang kanilang takot ay sinabing, "Mga mahal kong kaibigan, huwag kayong humintong kumain. Aking ibabalik ang inyong mga guya sa lugar ding ito sa pamamagitan ng akin mismong personal na pagkuha sa kanila. Hayaan nyo na ako na lamang ang maghanap sa mga guya," ang sabi ni Krishna. Kung kaya't habang dala-dala sa kanyang kamay ang yogurt at kanin, ang pinakakataas-taas ang katauhan ng pinunong Diyos, si Krishna mismo, ay agad-agad na umalis upang hanapin ang mga alagang guya ng kanyang mga kaibigan. Upang bigyang kasiyahan ang kanyang mga kaibigan, siya ay nagsimulang maghanap sa lahat ng mga bundok, mga kuweba sa bundok, mga pulumpong, bushes, at mga makikitid na daanan. O Maharaj Pariksit, si Brahma na naninirahan sa matataas na sistema ng mga planeta sa kalawakan ay naobserbahan ang mga gawain ng pinakamakapangyarihang si Krishna. Gulat na gulat si Brahma sa pagpatay ni Krishna kay Agasura at ang pagligtas sa kanya mula sa kasalanan. Ngayon, itong Brahma ito rin mismo ay nais na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nang sa ganun ay makita ang kapangyarihan ni Krishna na nagsasagawa ng kanyang kabataang paglilibang, nakikipaglaro sa animoy mga ordinaryong batang pastol. Kung kaya't habang wala si Krishna, kinuha ni Brahma ang lahat ng mga bata at guya at dinala sa isa pang lugar. Kung kaya't sinangkot niya ang kanyang sarili. Dahil sa nalalapit na hinaharap, kanyang matutunghayan kung gaano talaga makapangyarihan si Krishna. Pagkatapos nyon, nang hindi na makita ni Krishna ang mga guya, siya ay bumalik sa pampang ng ilog. Pero dito ay hindi niya na rin makita ang mga batang pastol. Kung kaya't kanyang sinimulang hanapin ang pareho, ang mga guya at ang mga bata na para bagang hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Nang hindi na makita ni Krishna ang mga guya at ang kanilang mga taga-alaga, ang mga batang pastol kahit saan pa man sa gubat, kanya agad na intindihan na iyon ay gawain ni Panginoong Brahma. Pagkatapos nyon, upang lumikha lamang ng kasiyahan para kay Brahma at gayon din naman para sa mga ina ng mga guya at mga batang pastol, si Krishna, ang tagapaglikha ng buong cosmic na manifestation, ay pinalawak ang kanyang sarili bilang ang mga guya at mga batang pastol.
Sa pamamagitan ng kanyang pagkatampok feature bilang si Vasudeva, sabay-sabay na pinalawak ni Krishna ang sarili sa eksaktong bilang ng nawawalang mga batang pastol at mga guya, sa eksaktong pagtatampok ng kanilang katawan, ang kanilang tipo ng kamay, paa at iba pang parte ng katawan, ang kanilang mga patpat, tambuli at flauta, flute, ang kanilang baunan ng pagkain, kanilang partikular na tipo ng kasuotan at mga palamuti na kanilang inilalagay sa samut-saring paraan, kanilang mga pangalan, edad at anyo, ang kanilang natatanging gawain at katangian. Ang ibig sabihin ng pangalang Vasudeva, pangalan ni Krishna, ay ang lahat ay namamalagi sa kanya bilang ang pinakakataas-taasang katauhan, at siya bilang ang pinakakataas-taasang katauhan ay namamalagi sa lahat ng katauhan. Sa kanyang pagpapalawak ng sarili sa ganitong paraan, ang magandang si Krishna ay pinatunayan ang pahayag na Samagra Jagat Vishnu Mayam. Si Panginoong Vishnu ay laganap kahit saan. Si Panginoong Vishnu, Krishna, bilang ang Paramatma, sobrang taas na kaluluwa, ay laganap kahit saan, sa loob ng bawat atom, sa sansinukob at sa loob ng bawat puso ng kaluluwang may katawan. Sa ngayon, sa kanyang pagpapalawak sa sarili upang magmukhang ang lahat ng mga guya at mga batang pastol, na lahat sila ay bilang sila at gayon din naman bilang ang kanilang pinuno, pumasok si Krishna sa Vrajabhumi, lupain ng kanyang amang si Nanda Maharaj, tulad ng kanyang nakasanayan ng gawin habang ikinasasaya na sila ay kasama. Si Amang Nanda Maharaj at Inang Yasoda ay ang mga foster parents ni Krishna. O Maharaj Pariksit, si Krishna na hinati ang sarili bilang ang iba't ibang guya at gayon din naman bilang ang iba't ibang batang pastol ay pumasok sa iba't ibang kanlungan ng mga baka bilang mga guya at gayon din naman sa iba't ibang tahanan bilang ang mga batang pastol. Ang mga ina ng mga bata nang marinig ang tunog ng mga flauta at tambuli na pinatutugtog ng kanilang mga anak ay biglang nagsiiwan kung anuman ang kanilang gawaing bahay. Kinarga ang mga bata sa kanilang kandungan, niyakap sila at pinadede ng kanilang gatas, na kusang tumutulo dahil sa matinding pagmamahal, partikular para kay Krishna. Katunayan, si Krishna ay ang lahat. Pero sa mga sandaling iyon, sa kanilang pagpapahayag ng matinding pagmamahal at afeksyon, nagawa nilang makakuha ng espesyal na kasiyahan habang pinadidede si Krishna, ang Parabrahman, at si Krishna ay ininom ang gatas sa kanya-kanyang mga ina na animoy iyon ay mga nektar na inumin. Parabrahma ay si Krishna na mas mataas kanino paman. Pagkatapos nyon, o Maharaj Pariksit, dahil kailangan ayon sa naka-schedule ng ikot ng kanyang paglilibang, si Krishna ay bumalik sa gabi at umuwi sa bawat bahay ng bawat batang pastol, kung kaya't kanyang binigyang buhay ang mga ina ng transcendental na kasiyahan. Si Krishna umuwi kasama ang kanyang mga kaibigan at mga guya.
Inasikaso ng mga ina ang mga bata sa pagmamasahe sa kanila na may kasamang langis, pinaliguan, pinahiran at inaplayan ng minasang sandalwood, sandalo, dinekorasyonan ng mga palamuti, sinambitan ng mga banal na mantra para sa kanilang proteksyon, dinekorasyonan ng ang kanilang katawan ng tilak at sila'y pinakain. Ito yung tilak, marka na ina-apply sa noo, sa punto ng ajna chakra, ikatlong mata o spiritual na mata, at minsan sa iba pang bahagi ng katawan. Sa ganitong paraan, ang mga ina ay personal na pinagsilbihan si Krishna. Pagkatapos nyon, ang mga baka ay nagsipasukan na sa kani-kanilang kanlungan at sila'y nagsimulang magmoo ng malalakas. Tinatawag ang kani-kanilang mga guya. Sa pagdating ng mga guya, ang mga ilang baka ay sinimulan silang dilaan ng dilaan sa kanilang mga katawan, paulit-ulit, at pinadede ng gatas na kusang tumutulo labis-labis mula sa kanilang mga bag ng gatas. Dati, mula't mula pa, ang mga gopi ay may makananay na afeksyon para kay Krishna. Katunayan, ang kanilang afeksyon kay Krishna ay higit pa sa kanilang afeksyon sa kani-kanilang mga anak. Sa kanilang pagpapakita ng afeksyon yun, tunay nilang nakikilala ang kaibahan sa pagitan ng kanilang sariling anak at ng kay Krishna. Pero ngayon, ang kaibahang iyon ay naglaho na. Bagamat ang mga mamamayan ng Brajabhumi, ang pastol ng mga baka, ang mga magulang, dati ay may mas lamang na afeksyon para kay Krishna kaysa sa kanilang mga sariling anak. Ngayon, sa loob ng isang taon, ang afeksyon sa kanilang mga sariling anak ay tuloy-tuloy lamang ang pagtaas dahil si Krishna ay naging kanila ng anak. Walang hangganan ang pagtaas ng afeksyon sa kanilang mga anak na ngayon ay si Krishna na. Sa araw-araw, nakitaan nila ito ng panibagong inspirasyon, ang pagmamahal sa kanilang anak tulad ng kanilang pagmamahal kay Krishna. Sa ganitong paraan, si Panginoong Krishna ang kanyang sarili bilang pagiging ang mga batang pastol at grupo ng mga guya, kanyang miniminti na ang kanyang sarili ng kanyang sarili. Gayon na nga, kanyang pinatuloy ang paglilibang na ito sa Vrindavan at sa gubat ng 1 taon. Isang araw, mga 5 o 6 na gabi bago makumpleto ang taon, si Krishna sa kanyang pag-aalaga sa mga baka ay pinasok ang gubat kasama si Balaram. Si Krishna kasama si Balaram, yung kanyang mas nakatatandang kapatid. Pagkatapos nyon, sa Burol Hill na Govardhan, ang mga baka ay tumingin sa ibaba sa kanilang paghahanap ng berdeng damo at nakita ang kanilang mga guya na nagpapastol malapit sa Vrindavan sa di kalayuan. Narito ang Burol o Hill ng Govardhan sa Vrindavan, India sa ating panahon ngayon. Nang makita ang mga baka na nasa tuktok ng Govardhan,
ang kanilang sariling guya. Dahil sa pagtaas ng kanilang afeksyon, bigla nilang nalimutan ang sarili at ang kanilang tagapag-alaga. Bagamat ang daan ay masyadong masukal, sila ay nagsitakbo patungo sa kanilang mga guya na may matinding pagkabalisa na animoy. Sa kanilang pagtakbong iyon, dadalawa lamang ang kanilang mga paa. Ang kanilang bag ng gatas ay punong-puno. Tumutulo ang gatas. Ang kanilang mga ulo at buntot ay nakataas. At ang kanilang mga bukol, yung hump sa likod, ay gumagalaw-galaw kasama ng kanilang mga leeg. Habang sila ay tumatakbo na may puwersa hanggat marating ang mga guya upang kanilas itong pasusuhin. Narito yung typical na Brahmi na baka, yung inang baka babae. May bukol sa likod. Narito naman ang Brahmi na baka na lalaki. Ang mga baka ay nagsilang na ng mga bagong guya. Pero habang sila ay pababa mula sa burol ng governor, ang mga inang baka, dahil sa tumaas na afeksyon para sa mga mas matandang guya, ay hinayaan ang mga ito na dumede ng gatas mula sa kanilang milk bag at kanilang dilaan ang katawan ng mga ito na may pagkakabalisa na animoy. Gusto na nilang lunukin ang mga ito. Ang mga mamang pastol ay sabay na napahiya at nagalit dahil sa hindi nila napahinto ang mga inahing baka nang rumaraga sa ang mga ito upang puntahan ang kanilang mga guya. Kanilang tinawid ang magaspang at masukal na daan ng may matinding kahirapan. Pero sa kanilang pagbaba at makita rin ang kanilang mga sariling anak, sila ay puspusang nagkaroon ng dakilang afeksyon. Sa mga oras din yun, lahat ng kaisipan ng mga mamang pastol ay humalo sa mahinahong pagmamahal ng ama sa anak na napukaw na arouse dahil sa pagkakita sa kanila. Dahil ang kanilang niraranas ay dakilang atraksyon, ang kanilang galit ay tuluyan ng nawala. Kinarga nila ang kanilang mga anak, niyakap at ikinasaya ang pinakamataas na kasiyahan ng kanilang amuyin, ang ulo ng kanilang mga anak. Ang mga mamang pastol ay niyakap ang mga anak. Yan. Na sa totoo lang ay mga ekspansyon ni Krishna. Pagkatapos nyon, ang mga mamang pastol sa kanilang pagkamit ng dakilang pakiramdam dahil sa pagyakap sa kanilang mga anak, unti-unti at medyo may kahirapan at may pag-aatubili, natigil rin ang kanilang pagyakap at bumalik na sa gubat. Pero habang kanilang naalala ang mga anak, ang luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanilang mga mata. Dahil sa tumitinding afeksyon, ang mga inahing baka ay may panay pa ring pagkagiliw kahit pa sa mga guyang malalaki na, yaong tumigil ng dumede sa kanila. Nang makita ni Baladev ang ganitong pagkagiliw, hindi niya maintindihan ang dahilan nito, kung kaya't kanyang kinonsidera ang mga sumusunod.
Ano itong kamanghamanghang kababalaghang ito? Ang afeksyon ang afeksyon ng mga mamamayan ng Bradya, kasama na ako para sa mga bata at mga guya na to ay tumataas. Di tulad ng dati. Ngayon, tulad ng afeksyon para kay Panginoong Krishna, ang super soul ng lahat ng nilalang. Sino ang kapangyarihang mistiko na ito at saan siya galing? Siya ba ay isang diwata o isang demonya? Maaring siya ay ang ilusoryang enerhiya ng aking amo, si Panginoong Krishna. Dahil wala namang iba pang may kakayanang ako ay lituhin. Sa pag-isip ng ganito, nakita ni Balaram sa pamamagitan ng mata ng transcendental na karunungan na ang lahat ng mga guya na ito at ang lahat ng mga kaibigan ni Krishna ay mga expansion pala ng anyo ni Sri Krishna. Ang sabi ni Panginoong Balaram, "O pinakakataas-taasang taga-kontrol ng lahat, ang mga batang ito ay hindi mga dakilang bathala tulad ng aking pag-aakala noon. Kahit pa nga, ang mga guyang ito ay hindi mga dakilang pantas tulad ni Narada." Si Narada Muni, ay isang kabanalang pantas, sage. Kilala sa tradisyong Hindu bilang ang manlalakbay na musikero at tagapagkwento. Siya ay palagi ang may dala ng balita at karunungang nagbibigay kaliwanagan. Ngayon ay akin ang nakikita na ikaw mismo ay ipinakikita ang iyong sarili sa lahat ng uri ng pagkakaibahan. Bagamat iisa lamang, ikaw ay umiiral sa iba't ibang anyo ng mga guya at mga bata. Pakiusap, pakipaliwanagan mo ako nito. Dahil siya ay hinilingan ni Panginoong Baladev, ipinaliwanag ni Krishna ang buong sitwasyon at naintindihan naman ito ni Baladev. Nang si Panginoong Brahma ay bumalik matapos ang isang saglit, ayon sa kanyang sariling sukat, kanyang nakita na bagamat sa sukat ng tao ay isang kumpletong taon na ang lumipas, si Panginoong Krishna matapos ang gayong oras ay kabahagi pa rin, katulad ng dati, sa kanyang pakikipaglaro sa mga bata at mga guya na kanyang mga ekspansyon. Ang araw ni Brahma. Ang isang kalpa ay isang araw at gabi ni Brahma. Ito ay binubuo ng 1,000 paulit-ulit na siklo o ikot ng mga yuga o mga panahon. Una, Satya Yuga. Ikalawa, Treta Yuga. Ikatlo, Dwapara Yuga. At ikaapat, Kali Yuga. Ang mga yugang ito sa kanilang paulit-ulit na pag-ikot ng 1,000 beses. Ito ang bumubuo ng isang araw at gabi ni Brahma, nakatumbas ng 8.64 billion solar years. Sa madaling salita, kung atin lamang ihahambing ang oras o panahon ni Brahma sa ating oras o panahon, ang kanyang isang saglit lamang, isang segundo lang ay katumbas na ng ating isang buong taon. Iniisip ng Panginoong Brahma na kung gaano man kadaming mga bata at mga guya mayroon ang Gokula, akin silang itinago at
pinatulog sa kama ng aking kapangyarihang mistiko. At hanggang sa ngayon, hindi pa naman sila nagigising. Gokula. Ang Gokula ay isang nayon sa Brajabhumi kung saan si Krishna ay naninirahan. Ang Gokula ay nasa Indianong estado ng Uttar Pradesh. Ito ay sikat na sikat, lalong-lalo na sa mga deboto ni Krishna. So sabi pa ni Brahma, mayroong kasindami ng mga bata at mga guya ang nakikipaglaro kay Krishna sa loob ng isang taon. Gayunpaman, iba sila sa mga nailusyon ng aking mistikong kapangyarihan. Sino sila? Saan sila galing? Kung kaya't si Panginoong Brahma sa kanyang pag-iisip ng matagal ay sinusubukang makilala yaong dalawang grupo ng mga bata na parehong umiiral. Sinubukan niyang maintindihan kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Pero hindi pa rin niya iyon maintindihan. Kung kaya't dahil nais si Panginoong Brahma na pagtakahin, i-mystify ba, ang laganap kahit saang si Panginoong Krishna na kahit kailan ay hindi maaring pagtakahin, bagkus kanyang napagtataka ang buong sansinukob. Siya mismo si Brahma ang nailagay sa pagkagligaw ng kanyang sariling kapangyarihang mistiko. Tulad ng kadiliman, ng niebe, snow, sa madilim na gabi at liwanag ng glowworm na uod sa umaga na walang silbi, ang kapangyarihang mistiko ng isang mas mababang tao na sinusubukang gamitin iyon laban sa isang tao na mas makapangyarihan ay walang magagawa. Bagkus, ang kapangyarihan ng mas mababang tao na iyon ay minaliit na. Narito ang kadiliman ng niebe, snow. Narito rin ang liwanag ng glowworm na uod. Pagkatapos ay, habang si Panginoong Brahma ay nakatingin, ang lahat ng mga baka at mga bata na nag-aalaga sa kanila ay biglang ang kanilang balat ay naging kulay ng malabughaw na ulap-ulan na ang kanilang mga kasuotan ay sedang dilaw. Lahat ng personalidad na ito ay may 4 na braso, may hawak na conch shell, disc, panghampas at bulaklak na lotus sa kanilang kamay. Sila ay may suot na kalubkob, helmet, sa kanilang ulo, hikaw sa kanilang mga tenga at kwintas na bulaklak na mula sa gubat sa paligid ng kanilang leeg. Sa kaitaasang bahagi, sa may bandang kanan ng kanilang dibdib ay ang sagisag ng Diyosa ng kapalaran. At saka mayroon silang armlet sa kanilang mga braso. Ang diamanteng kastuba ay nakaikot sa kanilang mga leeg na minamarkahan ng 3 linya tulad ng sa conch shell. At sila ay nakasuot ng pulseras. Itong kaustuba ay isang banal na hiyas.
Ang diamanting ito ay nasa pagmamay-ari ni Panginoong Vishnu, Krishna. Para sa mga Veda, ito ay ang pinakakahangahangang hiyas sa lahat ng paglikha na ito. At ito ay ang sumisimbolo ng banal na autoridad. Sila ay napakagaganda. May pulseras sa kanilang bukong-bukong, anklet, ankle, palamuti sa kanilang mga paa, at sagradong sinturon sa kanilang mga baywang. Ang bawat bahagi ng kanilang katawan, mula paa hanggang sa tuktok ng ulo, ay ganap na pinalalamutian ng sariwang malambot na kinwintas na dahon ng tulasi na inaalay ng mga deboto na nakikibahagi sa pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pinakadakilang makadiyos na mga gawain, ang pagkikinig at pagsasambit ng kanyang mga banal na pangalan. Ang tulasi ay dahon na mahal para kay Panginoong Krishna. Kahit na isang dahon lamang ay inalay sa kanya, ang isang tao ay makakamit na ang resulta ng inalayan siya ng bawat bulaklak at bawat dahon na umiiral sa mundo. Ang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ni Panginoong Krishna ay ang pinakadakilang banal na aktibidad. Yaong mga anyo ni Vishnu na to, sa pamamagitan ng kanilang purong mga ngiti, nahawig sa tumataas na liwanag ng buwan, at ang patagilid na sulyap ng kanilang mapulang mga mata ay nililikha at pinoprotektahan ang mga pagnanasa ng kanilang sariling deboto na parabang nasa modo ng silakbo ng damdamin at kabutihan. Lahat ng nilalang ay pare-parehas lamang, gumagalaw man o hindi gumagalaw. Mula sa 4 na ulong si Panginoong Brahma pababa hanggat sa walang kabuluhang buhay na nilalang ay nagkaroon ng anyo at kanya-kanyang sinasamba yaong mga Vishnu Murti ayon sa kani-kanilang kapasidad na may iba't ibang paraan ng pagsamba tulad ng pagsasayaw at pag-aawit. Lahat ng Vishnu Murti ay pinaliligiran ng mga kasaganahan, pinangungunahan ng Anima Siddhi sa pamamagitan ng mistikong kapangyarihang na pinangungunahan ni Aja at ng 24 na elemento para sa paglalang ng material na mundo ay pinangungunahan ng Mahat Tattva. Ang Vishnu Murti ay anyo ni Panginoong Vishnu. Ang Anima Siddhi ay isang perfeksyon mistiko kung saan ang isang tao ay maaaring maging mas maliit pa sa pinakamaliit. Aja. Sina Brahma at Vishnu at Shiva ay kinukonsiderang Aja o walang material na kapanganakan. Mahat Tattva. Tinutukoy nito ang prinsipyo ng material na paglalang. Pagkatapos ay nakita ni Panginoong Brahma ang kala, kadahilanan ng oras. Swabhava, ang kalikasan ng isang nilalang batay kung saan siya nakapisan. Samskara, reformasyon. Kama, pagnanasa. Karma, mapagbungang gawain. At ang mga guna, 3 modo ng material na kalikasan, na ang kanilang pagsasarili ay ganap na sakop ng kapangyarihan ng Panginoon, na silang lahat
ay nagkaroon ng anyo at sumasamba rin sa iyong mga Vishnu Murti. Ang mga Vishnu Murti, lahat sila ay may walang hanggang, walang limitasyong anyo, punong-puno ng kaalaman at kaligayahan. At sila'y umiiral lagpas pa sa impluwensya ng oras o panahon. Ang kanilang dakilang kaluwalhatian, glory, ay di man lamang mahawakan ng mga gyani na okupado sa kanilang pag-aaral ng mga Upanishad. Ang gyani ay isang tao na nagtataglay ng karunungan. Ang Upanishad, sa Upanishad, tumutukoy ito sa 108 na filosopikal na tratado, treatise, na matatagpuan sa mga Veda. Kung kaya't nakita ni Panginoong Brahma ang pinakakataas-taasang espiritu, Brahman, na dahil sa kanyang enerhiya, itong buong sansinukob, kasama na dito ang mga gumagalaw at di gumagalaw na buhay na nilalang, ay naipakita na kasabay nito, kanya ring nakita na ang mga guya at ang mga bata ay mga ekspansyon ng Panginoon. Sa pamamagitan ng awa ni Krishna, nakita ni Brahma na ang mga bata at mga guya, sa totoo lang, mga ekspansyon ng sarili niya ni Krishna mismo na sinasamba ng mga deboto ng Panginoon. Lumaon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga Vishnu Murti, ang 11 mga pandamaan ni Panginoong Brahma na inalog ng kanyang pagkamangha at ay natameme ng transcendental na kasiyahan, siya ay natahimik tulad ng isang manikang putik ng isang bata sa harap ng puon ng nayon. Ang pinakakataas-taasang spiritu, Supreme Brahman, ay hindi maaabot sa pamamagitan ng haka-haka ng kaisipan. Sila ay sariling hayag, umiiral sa kanyang sariling kasiyahan, at siya ay lagpas pa sa material na enerhiya. Siya ay kinikilalang crest jewel ng mga Veda sa pamamagitan ng pagpapabulaan, refutation ng walang kinalamang karunungan. Pinakakataas-taasang Brahman ay ang impersonal na aspeto ni Panginoong Krishna na hindi dapat pagkamalang si Brahma. Si Krishna ay ang batayan o pinanggalingan ng pinakakataas-taasang Brahman. Ang mga Veda ay ang orihinal na karunungan at ikinukonsiderang transcendental dahil sila ay nanggaling sa plataforma na umiiral na noong bago pa lamang magkaroon ng material na mundo. Kung kaya't bilang may kinalaman sa pinakakataas-taasang Brahman, katauhan ng pinunong Diyos, kung saan ang kanyang kaluwalhatian ay naipakita na sa pamamagitan ng manifestasyon ng lahat na may 4 na brasong anyo ni Vishnu, yung mga Vishnu Murti. Si Panginoong Brahma, Panginoon ni Sarasvati, ay naguguluhan. Si Sarasvati ay diyosa ng pag-aaral at karunungan, asawa ni Panginoong Brahma. Ano ito? Inisip niya. Pero hindi pa rin niya ito makita. Si Panginoong Krishna, na naintindihan ang lagay ni Brahma,
ay agad-agad niyang hinawi ang kanyang kurtinang Yoga Maya. Ang Yoga Maya ay nagsisilbing katauhan ni Panginoong Vishnu, Krishna, bilang ang kapangyarihan ng kanyang ilusyon. Ang panlabas sa kamalayan ni Panginoong Brahma ay nanumbalik na at siya ay tumayo tulad ng isang taong patay na muling nabuhay. Sa kanyang pagdilat ng may dakilang paghihirap, kanyang nakita ang sansinukob kasama siya, yung universe. Lumaon sa kanyang pagtingin sa buong kapaligiran, agad nakita ni Panginoong Brahma ang Vrindavan sa kanyang harapan, punong-puno ng mga kakahuyan, ang pinagmumulan ng kabuhayan ng mga naninirahan dito. Ang Vrindavan ay may palagiang pantay na kasiyasiya kahit anong panahon. Ang Vrindavan ay ang transcendental na tirahan ng Panginoon, kung saan ang pagkagutom, galit at pagkauhaw ay hindi umiiral. Bagamat likas na hindi magkakasundo, ang mga tao at mababangis na hayop na nanirahan doon ay sama-samang namumuhay sa transcendental na pagkakaibigan. Lumaon, nakita ni Panginoong Brahma ang ganap, absolute na katotohanan na nag-iisa lamang. Walang pumapangalawa, nagtataglay ng buong-buong karunungan, walang hanggan, na inilalagay ang sarili bilang isang bata na nasa pamilya ng mga pastol ng baka. At nakatayong mag-isa lamang, tulad ng dati, hawak ang kaunting pagkain sa kanyang kamay. Hinahanap kahit saan ang mga baka at mga kaibigang pastol. Matapos itong nakita, si Panginoong Brahma ay dali-daling bumaba mula sa kanyang tagapagdalang sisne, swan, ibon. Nagpatihulog tulad ng isang gintong patpat at hinawakan ang malalotos na paa ni Panginoong Krishna ng dulo ng kanyang 4 na korona sa kanyang 4 na ulo. Ito yung eroplano kung saan si Panginoong Brahma sumasakay upang makapaglakbay sa buong kalawakan, ay hawig sa isang sisne, swan. Ang kanyang pangalan ay Hamsa Yana. Sa kanyang pag-alay ng kanyang mapagpakumbabang paggalang, kanyang pinaliguan ang mga paa ni Krishna ng luha ng kanyang kaligayahan. Sa kanyang paulit-ulit na pagpapatihulog at pagbangon ng matagalan sa malalotos sa paa ni Panginoong Krishna, naalala ni Brahma ng paulit-ulit ang kadakilaan ng Panginoon na kanyang nakita, at sa kanyang pagbangon ng dahan-dahan at habang pinapahiran ang kanyang 2 mata, tiningnan pataas ni Panginoong Brahma si Mukunda. Mukunda ay isa sa mga napakaraming pangalan ni Krishna, nang ibig sabihin ay ang tagapagbigay ng kalayaan. Si Panginoong Brahma, habang ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang isip ay nagko-concentrate at ang kanyang katawan ay nangangatog, sa kanyang kababaang loob na may pumapalyang salita, kanyang sinimulang mag-alay ng papuri kay Panginoong Krishna. Narito si Brahma ngayong libre na sa kanyang ilusyon
ay nag-alay ng dasal kay Panginoong Krishna, ang pinakamakapangyarihang, pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos na lumitaw sa Braja bilang isang pastol ng baka. Marami pong salamat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.